na walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, Lord. Sa umagang ito, itinudulog ko sa'yo ang aming gawain. Sa mga nakaraang linggo, Lord God, marami ka ng pagkilos, mga tinugo ng panalangin, Lord, hawak mo na yun. Naniniwala kami na meron at meron ka pa rin gagawin bago sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, touch the hearts of your people. Hinihiling ko rin mo, patuloy mong paglilinis sa amin. Lord God, ang patuloy mong pagsasaayon sa amin, Panginoon. Pagtuturo sa amin, Panginoon. Lord, patuloy mong buksan ang aming mga taina, ang aming mga matapagin, lalo higit sa lahat ng aming mga puso. Hindi lamang po ang mga salita mo ay manatili sa amin. Tainga na, tila baga, wala lang, Panginoon, kundi tutuloy mo sa aming mga puso. Maraming pong salamat. Ingatan niyo rin po yung mga kasamahan namin wala pa dito. Ingatan niyo po sila, Panginoon. At ang kabuuan ng aming gawain ay para lamang sa iyo, para ikaw ay patuloy na maluwalhagin manahila. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Sabi po sa awit, tayo magbasa ng pangako ng Panginoon. Ano? Saan pagmulay-bulayan ng pangako ng Diyos? Sabi po sa awit 34, sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa Kanya ay hindi ko papatigilin. Aking pupurihin Kanyang mga gawa, kayong naapi, makinig matuwa. Ang kadakilaan niya ay ihayag, at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, ito po ang ating panalangin, ang aking dalangin, dinidinig ng Diyos, inalis na sa akin ang lahat kong takot. Nagalak ang habing umaasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at lusa. Anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukpo. Sabi dito, tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mabalag ang mga taong nananalig sa Kanya. Matawag kay Yahweh kayo sa Kanyang bayan na makagtayo ang lahat ng bagay. Amen? Lapit, sabi niya, didinggin niya ang ating mga panalangin. Tignan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Amen? Mabuti ang ating Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng panahon. Awitan po natin siya. Come on, church. Sabay-sabay po tayong pumalakpak sa Diyos. Puso ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Ang sagat ka lang sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Naibigan aking kabuhay, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, sama sa habang buhay, isisigaw, hallelujah. Jesus, you're yung buhay, buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Ang puso ko ngayon umaawi, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Naisip ka lang sa iyong piling, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan aking kabuhay, kapayapaan ang iyong hatid. Kaligtasan sa iyong pangalan, sama sa habang buhay, isisigaw, hallelujah. Jesus,
Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough. Jesus, you are more than enough.
higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak ko, di mangangamba sa piling ko. Walang mahirap sa'yo.
Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan niyo ang lahat ng ito. Ngunit, higit sa lahat, ay bigyang halaga niyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at, taas niyo kamay niyo, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Hallelujah! We seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be added unto you. Kaya yung ginagawa mo ngayon, definitely, surely, you will receive from the Lord. Amen? Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Diyos na kahari at makakapunta tayo. Amen. So, dako na po tayo sa ating tithes and offering. Sabi po sa ikalawang Korinto, chapter 9, verses 6 to 10. Ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos sa pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ayan. So, katulad nga po ng sinabi ng ating pong kapatid na Harlan kanina po, bago po siya mag-closing sa ating pong praise and worship. Sabi po doon, di ba, unahin lamang po natin ang ating Panginoon. Di ba po? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ganun din po sa ating pong pagbibigay. Kung sa ating pong pagbibigay, kung tayo po'y magbibigay ng meron pong kagalakan sa ating pong mga puso, magagawa po ng Panginoon na pasaganahin tayo sa lahat ng bagay at higit pa po sa pangangailangan po ng bawat isa sa atin. Amen po. Kaya patuloy lang po tayo magtiwala sa ating pong Panginoon. Yung ibinibigay po natin para po sa ating Panginoon, ito po ay magagamit po natin para po sa kanyang kaluwalhatian, sa iglesia po natin. At patuloy na ang Panginoon ang magbibigay sa inyo o magpapalit ng anumang pong ibinigay nyo sa ating pong Panginoon, siksik, liglig at umaapaw. Amen po? Amen. O, sige po. At tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pong pinagkaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagtuturo sa bawat isa sa amin na ikaw ang unahin at patuloy na magkaroon po ng kagalakan sa aming pong pagbibigay. Ikaw lamang po ang siyang maitaas at mapaputihan, patuloy na inaangkin po namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Sa iyong papuri, pasasalamat parang at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Po natin ang ating Biblia sa Aklat ng Filipos, Kapitulo 3, talata 12 hanggang 14. Hindi sa nakamtam ko na ang mga bagay na ito, hindi rin ako
ganap na, ngunit sinisikap ko makamtam ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin nais kong makamtam, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtam ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin, nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtam na. Siupo na po tayo. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Good morning! Okay, 2 linggo na lang po at ika-2 anniversary na po ng J.How Imus. Palakpakan po natin sila. Katatapos lang po ng DBBS at naging matagumpay po ito. Salamat sa mga guro, salamat sa mga tumulong, sa lahat ng mga batang muli nating na ipakilala ang ating Panginoon. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Napakabuti po talaga niya. Ang lahat na kapag po may misyon, meron po talagang provision ang ating Panginoon. Kaya naniniwala po tayo kung paano pong naging napakasaya ng ating pong unang pagdiriwang ng anniversary ng J.O. Imus ay patuloy po itong pasasayahin ng Panginoon sa kanyang pangalawang taon. Sabi nga ni Gamaliel, kung ito po ay sa tao, malulusaw ito, mawawala tayo, magkakawatak-watak tayo. Pero kung ito po ay sa Diyos, tayo po ay magtutuloy-tuloy at lahat po ng lalaban sa atin ay magiging kalaban po ng ating Diyos. Kaya palapakan po natin muli ang Panginoon sa kanyang kabutihan at sa kanyang pag-ibig. Tayo po ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos pare-pareho na makilala natin siya ng personal sa ating pong puso. At dahil po kay Kristo na nag-iisang daan, katotohanan at buhay, nakilala natin ang Panginoon, nakaugnay tayo sa Kanya, at tayo po ay naging minamahal niyang anak ng Diyos. Tama ba? Pero tulad din ng mga bata na nagsisimula pong lumaki at maging adult, magkaroon ng pamilya, patungo po sa tinatawag nating maturidad at kaganapan, ganun din po ang ginagawa ng Diyos pagdating po sa spiritual. Kaya ngayon po umagang ito, pag-uusapan na natin ay magpatuloy tungo sa hangganan. Kasi meron po talagang finish line ang buhay po natin. Dahil pare-pareho naman po talaga tayong mamamatay. Meron po tayong tinatawag na finish line o kaya ay success doon sa mga pinaplano natin sa ating buhay. Hindi ba't meron tayong tinatawag na planner? Hindi ba't meron tayong tinatawag na goal? Ito man ay long range o kaya short range na tinatawag po natin. Pagkatapos, atin po isinusulat, pagkatapos atin po sinusubaybayan, at kapag tayo po ay nag-succeed doon sa gusto nating plano, doon sa gusto nating mangyari, chine-check natin at sinasabi natin confirm. Katulad po nito po mga nag-defense ng kanilang mga thesis nila. Ano sinasabi nila kapag nakapag-depend na sila? Dependent. Okay. Ibig sabihin, natapos nila, na-i-depensa nila ng maayos, at naging matagumpay po sila. So, ganoon din po sa ating po pagiging buhay Kristiyano. Meron po tayong tinatawag na quantity at tinatawag po nating quality. Okay, makinig po kayo mabuti sa akin po sinasabi. Okay, yung po sinasabi pong quantity, ito po yung paramihan. Halimbawa, paramihan ng pagsimba, paramihan ng nabasa sa Biblia, paramihan ng panalangin, paramihan ng pagsamba. O kaya naman, sa trabaho naman, paramihan ng pasok, wala kang absent, etc. etc. Pero sinasabi naman quality, sa inyong mga ginagawa, paano mo naman ito ginawa? Ikaw nga ay pumapasok, pero tamad ka naman, hindi ka naman nakikiayon sa ayos sa dapat yung gampanan, so bali-bala. Simba ka nga ng simba, pero pagdating mo naman dito, hindi ka naman nakikinig, hindi naman, ang isip mo naman ay wala talaga dito, para lang na tayo po ay sumamba. Meron salitang lang. At yung salitang lang ay hindi po applicable sa ating pong mga
Kristiyano, lalo pa pagdating sa spiritual na buhay. Halimbawa, nananalangin naman ako, pero pananalangin lang. Pagsamba lang, no? Pagbabasa lang ng Biblia. Kapag ang lahat po ng ginagawa natin, sinamahan po natin ang lang na salita o kaya ay for the sake sa English, hindi po ito ang tama na kagustuhan po ng Diyos. Kasi nung pong unang panahon, tayo po ay nasa lumang tipan, at ang lumang tipan ay may merong kaakibat na parusa kapag hindi ito nasunod. So dumating sa punto ng mga tao noon na sila ay gumaganap at sumusunod sa kautusan sang-ayon na lang. Sa kagustuhan nila na huwag silang maparusahan, ginagawa nila ito alang-alang na lang. Sabi ng Panginoon, hindi ito magandang pananaw para sa akin. Kasi gusto ko, galing sa puso, merong quality, merong kaayusan ang lahat ng bagay at ginusto ng tao. Kaya mula sa kautusan, inilipat tayo sa kagandahang loob ng Diyos. Tayo po ay nasa ganitong sitwasyon na ngayon. Hindi tayo sumisimba dahil may kautusan, hindi tayo nagpapatuloy sa ganitong paraan dahil may kautusan. Tayo po ay nagsasama-sama na sa Panginoon dahil sa kagustuhan na. Okay? Ng ating pong puso, ng ating pagmamahal sa Panginoon, ayon po sa kagandahang loob ng ating pong Panginoon. Sa katotohanan, meron pong limitasyon kasi ang tao. Lahat tayo meron limitasyon. At ito po tanggapin po natin na hindi po tayo lahat perfecto. No? Kahit nga yung si perfecta, hindi pa rin ganap sa kanyang katotohanan ng pagkatao. Sa pangalan lang ito, nagiging perfect. Pero sa totoo, lahat tayo ay merong limitasyon. Okay? Hindi po pantay-pantay ang buhay ng mga tao dito sa lupa. Merong mayaman, merong napakayaman, merong katamtaman, merong sagal na lang at sapat-sapat, meron naman talagang mahirap. Hindi pare-pareho may bahay. Merong may bahay, may mansyon, merong magandang tahanan, pero madami din ang mahihirap. Ibig sabihin, hindi po tayo pantay-pantay. Pero hindi naman ibig sabihin yung puno na ng kayamanan at pera ay hindi kulang. At hindi na nagkukulang. Kulang at kulang pa rin. Napakarami pong may kaya sa buhay, broken family, napakarami pong may pera na pero hindi pa rin masaya, mga nagpapakamatay. Meron namang mahirap lang pero masaya, simple lang ang buhay, pero sila po ay nagpapatuloy sa kanila pong pamumuhay dito sa lupa. So iba-iba po. Pero may kulang at may kulang at may kulang pa rin. Kaya sabi ng John 15:5, ang sabi niya dito, ako ang puno, kayo ang sanga, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So ibig sabihin, ang kapunuan ng lahat ng kakulangan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Another pong katotohanan, wala tayong madadala pag tayo po ay namatay. Yan po ay katotohanan. Lahat ng mga bagay na niyakap natin dito sa lupa, maaaring sinamba natin sa lupa, maaaring inaruga natin sa lupa, lahat yan hindi natin madadala kapag tayo po ay namatay. Pinamamana lang natin sa mga susunod na henerasyon, pero pag sila po ay namatay din, wala din silang magagawa. Pangatlo po, tayo po ay tatanda at tayo po ay susubukin sa bawat araw. Ngayon, okay tayo, bukas hindi na naman. Ngayon, balusog tayo, bukas may sakit tayo. Walang nakakaalam ng kung anong mangyayari bukas. Tama ba? Kundi ang ating pong Panginoon. Pero sa bawat nangyayari sa atin sa kasalukuyan, meron pong kinalaman ang kahapon at ang nakaraan. Halimbawa, nag-exam ako ngayon, hindi ako makasagot kasi ang nakaraan ko, hindi ako nag-aral. Nakuha ko din ibig sabihin. Yan, nagkasakit ako ngayon kasi ang nakaraan ko, ako ay nagpaulan o kaya inabuso ko ang aking katawan. So yung kasalukuyan ay meron pong kinalaman sa ating pong nakaraan. At ang nakaraan naman ay hindi mo naman pwedeng balikan na. Yan po ay naandyan na. At yan ay ihaharap na natin sa harap natin sa Panginoon. Kaya sabi nga po na isang kaisipan, basahin po natin, sa pagharap sa buhay, ang kailangan ay positibo, pagpapatuloy, at pagharap sa anumang hamon ng buhay at kailanman ay di pagsuko. Ganyan po ang pagharap sa buhay, no? Kinakailangan positibo ka, nagpapatuloy ka sa pagharap sa anumang hamon ng buhay at kailanman ay di pagsuko. Nung una, wala pa ang ating Panginoon, kinakaya natin. Mas lalo na ngayon. Amen? Amen. Kasi kasama na natin ang Panginoon. Hindi siya malayo, hindi siya napakalapit, siya po ay nasa ating mismong puso. Siya po ay mismong nasa ating katawan bilang templo
ng banal na Espiritu. So wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikabalisa. Sabi nga ng awit, walang mahirap sa Diyos. Sabi ng awit, walang imposible sa ating Panginoon. Amin ba? Sabi ng awit, dakila siya sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. At ang kanyang presensya ay sumasa atin. Palagpakan po natin ang ating napakabuhay Panginoon na nagpapalakas po sa atin. So ang tanong, paano po ba yung mga hakbangin para maipagpatuloy ko ang positibong pananaw at pagtitiwala sa Panginoon? Sa pagtutulong po sa atin ng tuloy-tuloy nating pag-aaral, ito po yung mga payos muli sa atin ng Apostol Pablo. Ang una pong hakbangin para tayo po'y makapagtuloy-tuloy sa lahat ng pagsubok sa buhay, una po ay pag-amin ng kakulangan o limitasyon. Alam po ninyo, meron akong lugar na pinagpastoran. Isang lugar na kung saan ay magandang bayan. Ang mga tao po doon, pag inyo po tinignan, wala kang makikita parang mahirap. Lahat ng kanilang mga pananamit ay maayos. Nakamoda, eka nga. Mapakabataan, mapananay, mapatatay. Ang lugar na yan ay lugar na kung saan kilala ng mga magsasaka. Ang mga tatay at mga magulang. Pero ang mga anak ng mga teenager, kung makapagsuot ng mga damit, hindi naman para ukay-ukay ang mga binili. Meron din silang mga lugar at damit na kung saan, anong tawag doon? Signature, no? Talagang mga branded at maayos. Pero pag kinugat mo, yung kwento ng kanilang pamumuhay, mas ginugusto pa nila na makita sila parang hindi, parang walang problema pagdating sa pagkain kahit meron. Basta makita lang sila na mukhang okay sila. Nakuha po ninyo? Magaganda ang kasuotan, pero pag binisita mo sa kanilang bahay, hindi sila kumakain ng beses maghapon. Mas okay sa kanila na makita ng mga taong mukhang okay sila, pero ang katotohanan, gipit na gipit, hirap na hirap sila sa kanilang kabuhayan. Wala silang pag-amin ng kanilang limitasyon. Wala silang pag-amin ng kanilang kahinaan. Tama nyo? Meron pong mga ganong ugali ang tao. At kahit po tayong mga anak na minamahal ng Diyos, pag hindi po tayo nag-aminan ng ating pong kahinaan at limitasyon, tayo po ay babagsak, manghihina, at tayo po ay tuluyang mapapalayo ng mapapalayo sa Panginoon. Alam niyo po ba yun? Yung ating kaisipan, hindi ko kailangan ang tulong nyo. Kaya ko nang mag-isa. Alam niyo yun? Meron po mga ugali ang tao sa ganyan pong kaparaanan. Tingnan niyo po ang Pilipos 3:12. Basahin po natin. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo. Nalala niyo po nakaraang linggo? Sino ba si Apostol Pablo ayon sa pagpapakilala sa atin? Isang Pariseo, isang religyoso, isang palasambahay, isang sinusunod at kilala sa karangyaan, matalino, ano pa, mayaman. Lahat ng bagay ay meron siya para ipagmalaki. Pero nang makilala niya ang Panginoong Jesucristo, nakita niya yung kanyang limitasyon. Nakita niya na ang edukasyon ay hindi sapat para siya ay mapalapit sa Diyos. Nakita niya yung kanyang pagiging palasimba, religyoso ay hindi sapat para mapalapit siya sa Diyos. Ang kailangan pala niya ay si Kristo Jesus na matuwid, si Kristo Jesus na ganap, si Kristo Jesus na magiging dahilan para mapunuan ang kanyang kahinaan at ang kanyang kakulangan. Kaya sabi niya, hindi rin sa ako'y ganap na, hindi sa nakamtan ko na lahat ng mga bagay, ngunit sinisikap ko na makamtan ko ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Sabi niya, Apostol Pablo, mula dito sa aking buhay, na ako'y nakilala, ako'y natanyag, akala ko sapat na to. Pero nung makilala ko si Jesucristo, katulad ng pagkakilala natin, never kong ipagpalit ang aking nakaraan sa nasumpungan ko na si Kristo Jesus sa buhay ko. So, ganun din po tayo. Inaamin niya. Una, hindi ipinagmamalaki ni Pablo ang mga nakamit o mga nagawa na. Tayo din naman, habang tumatagal po tayo, hindi tayo pwedeng magmalaki sa isa't isa. Hindi natin pwede sabihin, mas masipag ako sumimba sa inyo kaya sa iba. Hindi natin pwede sabihin, mas masipag ako magbasa ng Biblia sa inyo kaya sa iba. Wala po tayong pwedeng ganun dapat maging kwento. At ako naman ay hindi rin pwedeng magsabi na nakakahigit ako sa inyo kasi ako inyong tatay pastor.
Ako ang mas palabasa, ako ang mas nananalangin, sumasamba, at talagang naglilingkod. Hindi mo rin pwede sabihin nakakahigit ang aking pamilya. Ang Yada Worship kaysa sa inyo na hindi naman miyembro ng Yada Worship. Wala pong ganon. Sa mga anak na minamahal ng Diyos, ang kinakailangan po natin ay aminin yung hangganan at limitasyon po natin. Na kung saan kinakailangan pong mapunuan. No? Mapag-aralan natin kung paano natin pupunuan ito hanggang mapaging ganap tayo sa harap ng Panginoon. Ano po yung pangalawa? Magsikap na gawin kung ano ang nararapat. No? Kapag ako po ay nagbibigay ng payo doon sa mag-asawa na hindi po nagkakasundo, ang lalaki po ay nagkaroon ng pagkukulang sa kanyang asawang babae. Kasi nasabi ko sa asawang babae, kung siya man ay nagkukulang, kahabagan siya ng Diyos, ipanalangin natin siya, pero ikaw, naganap at tama ang ginagawa, huwag kang magkulang sa Panginoon. Gawin mo kung ano ang nararapat na tama sa harapan ng Panginoon. Ang pangatlo po ay ang maging hamon ang pinakadahilan bakit kailangan kang magpatuloy. Diba? May mga namatay ang kanyang anak, ang mga magulang depressed. Pero meron siyang dahilan para magpatuloy kasi meron pa siyang ibang mga anak. Naunawaan po ninyo. May mga pagkakataon parang ayaw na natin magpatuloy. Pero tumitingin tayo, alang-alang sa ating mga anak, alang-alang sa mga meron pa mga pangarap. Dahil meron tayong mga generasyon na tuloy-tuloy. Nung magkaroon po tayo ng DBBS, nakita ko po inyong mga anak, kaliliit pa. Sabi ko, 5 years from now, malalaki na sila. At babantayan niya ng simbahan. Babantayan natin sila 5 taon na darating sa kanilang buhay. At titiyakin po natin sa biyaya ng Diyos na sa kanilang 5 taong ito na pag-aalaga natin. Bago natin sila iwanan, mas pipiliin na nila kung ano ang nararapat na tama higit doon sa mali. Kaya tayo po, mga magulang, ang kinakailangan magbigay ehemplo. Tayo talaga, yung ating henerasyon ng kasalukuyan ang tinitingnan ng susunod na henerasyon. At yung pong DBBS na ginawa po natin, taon-taon na po natin ito gagawin. Lahat ng inyong mga anak ngayon sa DBBS susunod, sila pa rin sa loob ng 5 taon. Tingnan lang natin kung gaano sila magsisikap na lalo pang lumago at makakilala sa Panginoon. Kaya ano po ito? Huwag maging mapagmalaki o mayabang. Baka isang araw, wala ka na dito sa mundo. Ang tanong, kapag wala ka na sa mundo, sa anong kalagayan ka kaya madadatnan? Meron po akong napakalapit sa puso ko. Nalulungkot po siya kasi yung kanyang tinitingnan at iniidolo na kanyang asawa na paralyzed o na stroke, no? Yung huling araw ng kanyang pagkamatay, nalulungkot siya kasi ang isip at puso ng tao na nagkaroon ng pagharap sa isang matinding pagsubok, nanonood pa siya ng pornography. Di ba? Nakakalungkot. Nasa kalagayan na siya sa ganong kalagayan. Hinarap niya ang buhay na kung saan ay naglilingkod sa Panginoon. Inakala ng asawa at mga anak, okay ang kanyang katayuan. Pero sa kanyang kalagayan, na-witness niya, nakita niya ang maruming puso ng kanyang asawa bago tuluyang namatay. Hindi man natin hinuhusgahan ang tao. Hindi man natin siya nakikita kung paano siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Pero yung huling hakbang ng kanyang buhay na merong pang ipinapakita na ganon sa kanyang pagkamatay, isang malungkot na sitwasyon para sa mga nagpapatuloy na anak ng Diyos na tulad natin. Di po ba? Kapag tayo po'y namatay, nanawa tayo ng Diyos sa isang buhay na karapat-dapat sa harap ng Panginoon. Basahin niyo po ang Santiago Kapitulo 4, talatang 13-16. Makinig kayo sa akin. Kayo nagsasabi, ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at 1 taon kami mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang
sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung luluobin ng Panginoon at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Masama ang nagkukubli ng kahinaan. Masama ang nagkukubli ng kasalanan. Lalo po yung mga bagay kung saan tayo po ay dapat magpatuwid at maituwid, pero sinosolo po natin o sinasarili. Hindi po ito makakatulong sa atin. Kaya sabi na Apostol Pablo, marami na akong nakamit, pero nung makilala ko si Kristo, aminado ako. Hindi ito naging sapat para sabihin kong sundulan ko ng napagganap ang aking pagiging malapit sa Panginoon. Si Kristo Jesus lang pala ang kailangan ko talaga. Sa Hebreo Kapitulo 9:27, basahin po ninyo, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. May paghuhukom po pagkatapos ng kamatayan. Hindi tayo palaging mamamatay. Isang beses lang tayo mamamatay. Sa panahon ng kamatayan natin, ang Diyos ang siyang huhusga sa atin. Tayo po ay mga saksi lang dito habang tayo nabubuhay. Pero ang Diyos ang siyang pinali na magbibigay sa atin ng paghuhukom. So una pong aral sa atin, sa umaga po ito, aminin po natin ang ating kahinaan. Okay po, yung ating pong limitasyon. Huwag tayo magmayabang, huwag tayo magmalaki, sabihin lahat tayo ay merong mga dinadalang mga kahinaan at limitasyon sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Ang pangalawa po, paglimot po sa nakaraan. Basahin po natin, Pilipos 3:13-14. Mga kapatid, hindi sa pinapalagay at nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan. Sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang buhay na nasa langit. Una, kailangan makaalis ka sa dating ikaw. Sino ka ba nung makilala mo ang Panginoon? Ako nga sa aking pananaw, sa palagay ko lang sa palagay ko parang wala akong kwento katulad ng kwento ng iba. Ang sabi ng iba, alam mo, dati akong adik, alam mo, dati akong mamamatay tao, alam mo, dati akong magnanakaw, dati akong sinungaling, salbahay ako sa aking magulang bago ko nakilala ang Panginoon. Wala po akong ganung kwento. Ang tingin ko, nung makilala ko ang Panginoon, ang pait-pait ko. Okay, wala akong bisyo. Hindi ako nagsusugal, wala akong kahit anong natikman, alak, sigarilyo. Mula noon hanggang ngayon, bumagala ako sa aking magulang, para sa aming magkakapatid, ang tingin ko pa nga, para ako pa yung pinakamabait nung panahon na yun. Bago ko nakilala ang Panginoon. Pero, nung makilala ko si Lord, kitang-kita ko kung gaano kalaki ang aking pagiging makasalanan sa harap ng Diyos. Hindi pala ito sa panlabas. Ang problema ko, yung isip, no? Marumi. Okay? Nag-iimpot ang puso. Hindi nakikita ng tao. Pero may pinakikita ni Tatay Pastor sa harap ng magulang, sa harap ng eskwelahan, sa harap ng mga guro, ay puro kabaitan. Pero yung hindi nakikita ng tao na kayang basahin ng Diyos, nung makilala ko ang Panginoon, sobra akong umiyak, sobra akong nagsisi at inamin ko, napakadami po kasalanan sa aking pagkatao. Naunawaan ko yung ibig ko sabihin. So, kinakailangan po natin na malimot po yung mga nakaraan. Sapagkat ang mga nakaraan, bumabalik at bumabalik at bumabalik. Kahit nakilala na natin ang Panginoon, kapag tayo po ay nagsimula na naman lumayo sa Diyos, babalik at babalik po yan. Pag yan po ay bumalik ng bumalik, titigas po ang ating kalooban at aaminin na natin sa ating sariling, wala na talaga akong pagbabago, hindi na talaga ako magbabago. Kaya habang kayo po ay nasa tamang direksyon, huwag na po kayong umalis. Huwag na tayong umalis, sapagkat pag umalis pa tayo, wala na pong nag-aantay pa sa ating tutulong sa atin. Dahil ang kamatayan ni Jesus ay minsan lang na naganap at hindi na ito magpapaulit-ulit.
Kailangan makaalis ka sa dating ikaw. Ano ba ang buhay mo nung hindi mo nakilala ang Panginoon? Magulo o maganda? Sabi mo, magulo. Malapit ka sa Diyos o hindi malapit sa Diyos? Sabi mo, malayo ka sa Diyos. O ngayon, kumusta ka na? Nasa Panginoon ka na. Huwag ka nang umalis. Kasi wala ka namang iba nang pupuntahan. Amen po ba? Amen. Wala ka nang ibang pupuntahan. Pag binalikan mo na yung dati, papalayo ka sa Diyos. Pag binalikan mo na yung dati, ang buhay mo pawasak ng pawasak, pasama ng pasama. Ngayong ikaw ay nasa Panginoon, kailanman hindi ka tuturuang mapalayo sa Diyos. Kailanman hindi ka tuturuang ikaw ay manghina. Kailanman hindi ka tuturuang ikaw ay gumawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. Amen? Pangalawa, kailangan makaalis ka sa galit o sama ng loob. Baka meron pa kayong sama ng loob dito, iwanan nyo na yan. Hindi yan makakatulong. Baka meron pa mga tampuhan na hindi kayo nagkakaunawaan, iwanan nyo na yan, hindi yan makakatulong. Magiging balakid yan sa pananalangin, magiging balakid yan sa pagsamba, magiging balakid yan sa isang masayang pamilya na binubuo ninyo. Hanggat merong sama o galit sa atin. Alam niyo ba sa banal na kasulatan ay malalim ang pagkatingin ng Panginoong Hesus pagdating sa espiritual. Ang pangangalo niya sa Panginoong Kristo ay hindi po ito katulad ng pangangalo niyang literal sa ating pong panahon. Ang pangangalo niya ay meron kang asawa, pagkatapos ikaw ay sumama sa iba, nangangalo niya ka. Pero sa Panginoong Kristo, ang pangangalo niya ay nasa isip. Kapag ikaw ay lalaki o babae na nagbigay ng pagpantasya o pagbibigay ng malisyosong kaisipan sa lalaki o sa babae, ang interpretasyon ng banal na kasulatan nangangalunyahan. Okay mo ba? Kaya minsan, nagagaya tayo sa panlabas, pero ang isip natin, hindi kayang gayain ng Diyos. Tama po ba? Yan. Pagkatapos, ang pagpatay po ay sa atin, literal kang pumatay. Binaril mo, sinaksak mo, sinakal mo, pinatay mo yung tao. Ang sabi sa iyo ng hustisya, mamamatay tao ka. At dyan ka hatulan. Pero sa Diyos, galit, buot, sama ng loob, ang katumbas niyan ay mamamatay tao. Mga minamahal kong anak sa Diyos, hindi ko alam kung ano sitwasyon sa inyong bahay. Hindi ko alam kung ano sitwasyon sa inyong mga asawa. Hindi ko alam kung anong kalagayan sa inyong mga anak o sa inyong mga mahal sa buhay. Kung meron man, iwanan nyo ang galit at sama ng loob. Kailanman hindi ito makatutulong sa inyong paglago sa espiritual. Kailangan makalimot po tayo dyan at makabukon po tayo. Ano po yung pangatlo? Kailangan magpatuloy tungo sa inaadhika mo na sa tingin mo ay tama. Oh. Tama ba na magtapos sa pag-aaral? Tama. Oh, di ba tama? Inaadhika mo yun ang iyong tingnan. Tama? Tama ba na dapat ang magkasawa nagmamahalan ng maayos? Tama. Yun ang iyong adhikain. Lahat ng tama, yun ang iyong adhikain. Yun ang iyong nasain. At lahat ng hindi makakabuti sa iyong iniisip na tama, yun ang iyong alisin. Yun ang iyong limutin. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Pag lagi kong iisipin na ako'y taga-usig, pag lagi kong iisipin na ako'y mamamatay tao, pag lagi kong iisipin na ako'y nakakahinig sa iba, mapapahamak ako na mapapahamak. Ang kailangan, makalimutan ko ang lahat ng aking nakaraan at magpatuloy ako sa adhikain ko na iniisip ko na ito ay tama. At ito yung pagkilala ko sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang tanong ko po dito, hanggang kailan mo babatahin ang mga nagpapahirap sa iyo upang ikaw ay makapagpatuloy patungo sa magandang plano ng Diyos? Alam niyo po bang dahilan kung bakit hindi tayo makaalis-alis sa ating pong buhay espiritual? Ito po ay dahil na rin sa ginugusto po nating mga pagpapasya sa ating buhay. Basahin po ninyo Isaiah 59:1 and 2. Tingnan ninyo, sabay-sabay tayo. Si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan sa pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo kayo marinig. Tanong kayo ng tanong sa ating sarili.
Bakit kaya parang hindi dinidinig ng Diyos ang aking panalangin? Nag-iisip tayo madalas sa ating sarili. Bakit kaya ang pagsubok parang hindi na ako binibitawan o parang hindi na ako tinatantanan? Sasagutin ka ng Panginoon. Yan ay dahil sa iyong pagkukulang sa akin. Ano ang pagkukulang sa akin? Yung hindi mo pagsunod sa kung ano ang tama at kung ano ang nararapat. Kaya sa tingin mo, meron naman siyang pandinig, hindi ka marinig. Nakikita ka naman niya, hindi ka niya nakikita. Dahil sa balakid na kasalanan. Kaya ano ang gagawin ko? Para may pagpatuloy at malimot ang nakaraan. Kawikaan 3, 5, and 6. Basahin po namin. Kaya kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ay alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahanan. Napakagandang talata. Ipagkakatiwala mo sa Diyos ng buong puso ang iyong buhay. Hindi ka mananangan sa iyong sariling kayabangan, sa iyong sariling kakayahan, sa iyong sariling karunungan. Lahat ng iyong gagawin, siya ay iyong aalalahanin. Magtatrabaho ka, ang isip mo nasa Diyos. Di ba? Papasok ka sa iyong eskwela, ang isip mo nasa Panginoon. Nasa bahay ka, ano man ang iyong ginagawa, ang isip mo nasa Panginoon. Lahat ginagawa mo para sa Panginoon. Ano sabi ng talata? Ikaw ay papatnubayan sa lahat ng iyong tatahanan. Ngayon, kung malayo ka ngayon sa Panginoon, ang layo-layo mo sa Kanya, ang pakiramdam mo parang hindi ka natatanggapin ng Panginoon, nagkakamali ka. Sabi ng Panginoong Yesus mismo sa Mateo 11:28, basahin po natin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ng kapanginahan. Ganun lang. Napalayo ka ngayon, lapit ka uli sa Panginoon at kailanman hindi ka tatanggihan ng ating Panginoon. Ganun lang po. Pagpakiramdam mo, hindi ka na nagbabasa ng Biblia, balik ka uli. At ang Espiritu Santo ang muling gagabay sa iyo sapagkat ang Espiritu ay lagi may pagnanais pero ayaw talaga ng lamanan. Okay po? Pag nagkasala, hingi ng tawad, napatawarin tayo ng Panginoon. Pero wag naman natin ulit-ulitin kasi hindi na tayo lalago at aangat mula sa dati nating kalagayan. Ang pangatlo po, pag-abot sa maturidad o maturidad o maturity, no? Pag-abot sa maturity. Filipos Kapitulo 3, talatang 15-16, basa po tayo. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtana. Sabi dito, lahat ng pinag-uusapan natin, yung paglimot sa nakaraan, okay? Lahat ng pinag-uusapan natin, yung hindi pagmamayabang, lahat ng pinag-uusapan natin doon sa mga pagtalikod sa mga bagay na dating malayo tayo sa Panginoon, ito po ay tanda. Sabi ng Biblia, ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Tayo na nakakalampas. Nakakalampas. Ibig sabihin na itutuwid na. Kapag tayo po'y sumamba pagkalinggo, nakafocus ng isip mo sa Panginoon. Hindi ka na lagi pagkwentuhan, lahat maayos na. Pag ikaw ay sumasamba sa Diyos, sumasamba ka na talaga sa Panginoon. Ibig sabihin, nalalampasan mo na. Ganyan ang buhay ng mga nagiging matatag na sa pananampalataya. Kapag sumamba sa Panginoon, talaga sumasamba. Diba? Kapag nakikinig sa ng Diyos, talagang nakikinig. Kapag nagbabasa, talagang nagbabasa. Kapag nananalangin, talagang nananalangin. Ang sabi dito, ganyan ang kaisipan ng mga matatag na sa pananampalataya. At kung hindi ka, ikaw ganito kaganap sa iyong pag-iisip, eto na, sa mga pusong bukas sa Diyos, sa mga puso na talagang lumalapit sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ipapaunawa naman sa inyo ito ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin kung ano ang nakamtan na natin. Napakaganda po salita nito. Ang mahalaga kung ano ang nakamtan na natin na tama, ipagpatuloy na natin ito. Kaya sabi po dito, nasain natin ang pagiging mature, pagiging ganap. Pangalawa, ipagkatiwala natin ang lahat sa biyaya ng Diyos
Pangatlo, manindigan tayo sa pinangahawakan natin na katunayan. Naitulwid ka na ng Panginoon, naiayos na tayo ng Panginoon, huwag na tayong bumalik sa bagay na mali. Tingnan nyo, unang Korinto 13:11-12. Basahin po natin. Noong ako'y bata pa, Ako'y nagsasalita, nag-iisip at nangangatubira tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwanan ko na ang mga asal na bata. Sa kasalukuyan, ang ating nakikita ay tila malabong larawan sa salamin. Subalit darating ang araw na ang lahat ay makikita natin ang harapan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kalamang ito tulad ng lubos sa pagkakilala niya sa akin. Diba? Nung ako ay bata pa, noon malabo pang larawan sa salamin. Noon, bahagya lamang ang nalalaman ko. Subalit, sabi ng Bible, darating ang araw. Okay? Paano darating ang araw? Kapag ikaw sa iyong puso nag-aadhika. Amen? Nag-aadhika na mapaging ganap ang iyong buhay Kristiyano. Okay? Kapag dumating ang panahon, kayo na mga nauna na mananampalataya na magdadalawang taon, ay natutong sumamba ng tama sa Diyos. Natutong umawit ng tama sa Diyos. Natutong magbasa ng Biblia ng tama sa Diyos. Natutong manalangin ng tama sa Diyos. Yung mga susunod na henerasyon sa atin, katulad ng ating mga anak, katulad ng mga bago nating makakasama, kayo na ang magsisilbing ehemplo sa kanila. Tama ba? Kasi inabot na ninyo kung ano ang tunay na pagiging ganap. Okay, Ikalawang Korinto, Kapitulo 5, 16-17, sabay-sabay nating basahin ulit. Kaya ngayon, ang pagtingin namin sa bawat tao ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Nung unay ganoon ang aming pagkilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya kung nakipag-isa ka na kay Kristo, ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Tignan ninyo yung inyong katabi, kaliwat kanan. Tingnan nyo kung bago. Bago na o dati pa rin. Di ba? Sino ba makakasaksi? Sino bang makakapagpatotoo kundi kayo sa isa't isa? Di ba? Wala nang makakilala aking asawa, parang hindi na siya yung dati, bago na siya. Yung aking mga anak, bago na siya. At unti-unting namamature. Unti-unting lumalaganap ang ating pong kaisipan. Kaya sabi dito, sa ngayon, maaaring maunawaan ka pa. Sa ngayon, ha? Subalit darating ang panahon, mapupuna at pag-uusapan na ang buhay Kristiyano. Tama? Kasi hindi po tayo pawata, tayo po ay patanda. 2 taon, 3 taon, 4 na taon. Ang iba nga dyan, 60 taon na. Ang iba, 100 years na. Pero kumusta sila sa loob ng mga panahon na mga nakaraan? Sana ganun din po tayo. Tandaan ninyo, ang unang naging tema natin dito is start right with God. Tama? Magsimula tayo ng tama. At yan po'y sinimula natin ng tama, ng maingat. Unti-unti po natin inaayos ito. Pagdating ng 2 taon, medyo maghihigpit na po tayo ng bahagya. No? Medyo konting panahon, mamamalo na si Tatay Pastor. Na? Okay ba yun? Kasi kaya ko na kayong paluin. Mukhang kaya nyo nang tanggapin yung palo. Kaya nyo nang tanggapin yung medyo salita na pwedeng sabihin ni Tatay Pastor kapag meron siyang napulo na hindi na kayo magdarang. Tama ba? Pero sa ngayon, unti-unting kinakailangan tayo ay mapaging ganap hanggang mapalago tayo sa Panginoon. Another, sa kaisipang walang nabago o kamangha-mangha ang buhay mo na binago, nabago at napaging ganap dahil kay Kristo. Parang walang binago, pero namamangha ang buhay natin na nabago at binago at napaging ganap dahil kay Kristo. Hindi po dahil sa akin, kundi dahil po lahat kay Kristo. Ano pong gagawin natin? Magpatuloy tayo tungo sa hangganan. Para sa atin.
Praise the Lord. Hallelujah. Lord, narito kami sa iyong harapan, nakataas ang aming mga kamay. Sinasabing dakila ka, dakila ang iyong pangalan. At nais namin na kami mapalapit sa iyo, aming Panginoon, at nais namin na ang iyong presensya, O Diyos, ay kumilos sa aming pong kalagitnaan. Lord, salamat po, nagpapakumbaba kami, inaamin po namin ang aming pong mga limitasyon, inaamin po namin, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, at gusto namin limuti sa iyong biyaya ang aming mga nakaraan, at mag-adhika kami ng pagiging ganap sa aming pong buhay Kristiyano. Salamat po ng marami aming Panginoon, iluluwalhati ka namin, itinatas po namin ang iyong pangalan. Sa pagkakataong ito aming Diyos, dalangin po namin na maipagpatuloy po namin ang buhay ng kaaya-aya, kaluwal-luwalhati sa iyong pangalan. At sa Diyos Ama, na napakaluwalhati